araw ay lumabas mula sa likod ng makakapal na ulap. Nagpapahid ng gininto ang sinad sa pader ng bilidid. Ngunit para kay Dr. Elias Ramirez, ito'y parang isa lamang pangungutya. Sa loob ng 4 na taon, ang mga padelar na yon ang nagsilbing hangganan ng kanyang mundo, ang saksi sa unti. Umding pagguho ng kanyang pagkatao, ang kanyang asa, at ng kanyang dating iginagalang na pangalan. Ngayon, sa wakas, bumukas ang malaking gate ng San Lazaro Prison. Lumabas siya, isang anino ng dating Elias na kilala sa bawat ospital sa Maynila, ang Golden Hands na nagliligtas ng buhay. Ang hangin sa labas ay ibang. Iba sa loob sariwa, malaya, ngunit masakit sa dibdib. Nilingon niya, ang piitan, hindi upang magpaalam, kundi upang kumpirmahin na siya ay tunay ng malaya. Ang mga mata niya, na minsan ay puno ng katalinuhan at kumpiyansa, ngayon ay may bakasang matinding pagod at lungkot. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala ng bigat ng bawat taon na kinuha sa kanya, ang bawat pangarap na nawasak. Inosente siya, ngunit ang sistema ng hustisya ay bumaling sa kanya, iwan sa kanya ng mata ng isang kriminal, isang impostor. Ang kanyang lisensya ay binawi, ang kanyang karera ay nawala, at ang tiwala ng mga tao ay nawasak. Hindi na niya gustong makita pa ang Maynila, ang mga lugar na minsang sumaksis sa kanyang tagumpay, at ngayon ay bumubulong ng kanyang pagkatalo. Ang tanging hangad niya ay maglaho, magtago, sa isang lugar, kung saan hindi siya susundan ng kanyang nakaraan, kung saan siya ay magiging sino lang, isang ordinaryong tao. Sumakay siya sa isang lumang bus, papunta sa timog, palayo, sa syudad, palayo, sa mga hukom, palayo sa mga alaala. Ang bus ay siksikan, maingay ang makina, at ang bawat liko ay tila nagpapakulo sa kanyang tiyan. Pinipikit niya ang kanyang mga mata, sinisikap na isara ang kanyang isip sa labis na ingay at damdamin. Ang tanawin sa labas ay nagpapalit. Palit mula sa simentadong kalsada patungo sa luntiang bukiin, mga nayon na tila natutulog sa init ng araw. Ngunit ang paglalakbay na yon, na inaasahan niyang magiging isang tahimik na pagtakas, ay biglang nagambala. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman. Nagkaroon ng malakas na busina, sumunod ang tulog ng metal na nagkalasob, at ang hiyawan ng mga pasahero. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ang bus ay tumagilid, bumagsak sa gilid ng kalsada. Nagkalat ang mga bagay. Sumigaw ang mga tao sa takot. Ang katawan ni Elias ay tumama sa upuan sa harap niya, ngunit mabilis siyang nakabangon. Ang lahat ng nakaraan, ang pagnanais na magtago, ay naglaho sa isang iglap. Ang instinct ng isang doktor ay nagising, mas malakas, kaysa sa anumang takot o pagnanais na magtago. Si Dr. Elias Ramirez ay bumalik. Sa gitna ng kaguluhan, ng usok at alikabok, hinanap niya ang mga nangangailangan. Isang bata ang umiiyak, isang matanda ang nakahandusay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nahuli sa isang babae, nakahiga malapit sa bintana, may dugo sa kanyang braso at noo. Ang tiyan nito ay malaki, senyales na siya ay buntis. Si Maria de la Luz. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay nanlalawak. Kaagad na nilapitan siya ni Elias, sinuri ang kanyang pulso, at mabilis na tinantiya ang kanyang kalagayan. Kumalma ka, Ija, bulong niya, kahit na ang sarili niya ay kinakabahan. Ako si Elias, doktor ako. Tulungan kita. Inalis niya ang kanyang danit, pinunit, at ginamit bilang panali sa subat ni Maria.
Sinuri niya ang kanyang ulo, ang kanyang leeg. Hinanap ang anumang mali. Ang bawat dalaw ay tiyak, professional, na tila hindi pa siya nawala sa propesyon ng 4 na taon. Ang kanyang kamay ay naging matatag, at ang kanyang isip ay muling naging matalas. Narinig niya ang hiyawan ng sirena sa malayo, ngunit alam niyang hindi na sila makakahintay pa. Kailangan niya itong patatagin. Lang dumating ang tulong at dinala si Maria sa ospital sa kalapit na bayan. Hindi na umalis si Elias sa tabi niya. Nang magising si Maria, ang una niyang nakita ay ang mukha ni Elias na may bahid ng pag. Ang alala. Salamat, Doktor. Mahina niyang sambit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalang. Si Elias ay umiling. Hindi ako doktor. Tugon niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pait. Dating doktor. Ngunit ang tingin ni Maria ay puno ng tiwala na matagal na niyang hindi naramdaman. Ikiniwento ni Maria ang kanyang sitwasyon. Siya ay buntis, tumatakas mula sa kanyang mapangnasiwa at makapangyarihang ina, si Doña Elena Soriano. Ang kanyang ina ay gustong kontrolin ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan, at pati na ang kanyang magiging anak. Ang dagat. Ilog, isang liblib na barangay sa tabing dagat. Ang naging kanlungan niya, ang lugar kung saan niya nadama ang kapayapaan at kalayaan. Tuon, Dr. Elias, sabi niya, habang pinipisil ang kamay ni Elias, makakahanap ka rin ng kapayapaan. Walang nakakakilala sa iyo. Makakapagsimula ka ulit. Sa sandaling iyon, ang salitang doktor ay naging musika sa tenga ni Elias na matagal nang hindi niya narinig sa sarili niyang pangalan. Hindi siya sigurado. Ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala siyang puntahan. Wala siyang babalikan. Kaya, kahit may aalinlangan, pumayag siya. Ang paglalakbay patungong dagat. Ilog ay isang pagsubok. Sumakay sila sa isang bangka, tumawid sa malawak na dagat at dumaan sa makipot na ilog. Ang bawat paghampas ng alon sa bangka ay tila naghuhugas ang kanyang nakaraan, naghahanda sa kanya para sa bago. Nang tuluyang marating nila ang barangay, bumungad sa kanya ang isang tanawin na kasing ganda ng isang postcard. Ang mga bahay ay gawa sa nipa at kawayan. Nakatayo sa tabi ng mga niyog na sumasayo sa ihip ng hangin. Ang dagat ay asul ng asul at ang simoy ng hanin ay amoy alat at sariwa. May mga bata na naglalaro sa dalampasigan, ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa hangin. Ngunit sa kabila ng kagandahan, pansin ang kahirapan. Ang mga kalsada ay lupa. Ang mga bahay ay simple at ang mga mukha ng mga tao ay may bakas ng matinding paggawa. Malayo sa Maynila, malayo sa anumang modernong kaginhawaan. Ang mga tao sa dagat. Ilog ay bumati kay Maria nang may kagalakan, ngunit ang kanilang mga mata ay may halong pagtataka at iingat kay Elias. Si Maria, sa kabila ng kanyang pandiging malumanay, ay may lakas ng loob na ipakilala si Elias bilang kanyang kaibigan na nagligtas ng buhay ko. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating nang makaharap nila si Kapitan Diyos Bautista. Si Kapitan Diyos ay isang matangkad at matipunong lalaki. Ang kanyang balat ay kulay kape dahil sa araw at ang kanyang mga mata ay matalas. Isang iginagalang na leader ng barangay, kilala sa kanyang pagiging matuwid at konserbatibo. Sinalubong niya si Maria ng may yakap at ngiti.
Maria, anak, akala ko'y hindi ka nababalik. Sino itong kasama mo? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Elias na may halong pagdududa. Ipinaliwanag ni Maria ang nangyari sa kanila, ang aksidente, at kung paano siya iniligtas ni Elias. Pinakinggan ni Kapitan Diyos ang kwento, ngunit habang sinasabi ni Maria ang salitang doktor, nakita ni Elias ang pagbabago sa ekspresyon ng kapitan. Ang kilay nito ay kumunot, at ang kanyang labi ay napapikit. Sa maliliit na komunidad, ang tsismis ay mabilis na kumakalat, at ang nakaraan ni Elias ay tila naunahan pa siya. Ang balita tungkol sa isang dating doktor na nabilanggo ay kumalat na sa buong dagat. Ilog, bago pa man niya maitapak ang kanyang paa sa lupa. Nagtapos ang kwento ni Maria at lumapit si Kapitan Diyos kay Elias. Ang kanyang tinig ay malamig. Salamat sa pagtulong mo kay Maria, Ginoo, sabi niya, ngunit walang tunay na pasasalamat sa kanyang mga mata. Ngunit narinig ko ang tungkol sa iyo, Dr. Ramirez. Ang iyong nakaraan ay hindi lihim sa anin. Ibinahagi ni Kapitan Diyos ang kanyang pag-alala. Ang dagat. Ilog ay isang tahimik na lugar at pinahahalagahan namin ang aming kapayapaan at seguridad. Kung totoo ang mga balita tungkol sa iyo, hindi ka namin pinapayagang manggamot dito. Hindi kami maaring magtiwala sa isang taong may markang kriminal. Ang kanyang mga salita ay tila isang suntok sa dibdib ni Elias. Ang parehong paghuhusga, ang parehong pagtanggi. Ngunit wala siyang magagawa. Kapitan, sabi ni Elias ang kanyang boses ay kalmado. Naiintindihan ko ang iyong pag-alala. Wala akong intensyon na manggulo. Wala akong balak manggamot. Gusto ko lang ng tahimik na lugar. Hindi ko kayo gagambalain. Sa loob ng sumunod na mga linggo, tinupad ni Elias ang kanyang pangako. Tumira siya sa isang maliit na kubo na ipinahiram ni Maria, malayo sa sentro ng nayon. Nagtrabaho siya sa bukid, tumulong sa pangingisda, at ginawa ang lahat ng uri ng gawain. Kamay. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang nakaraan at hindi niya ipinagyayabang ang kanyang kaalaman. Ngunit bilang isang doktor, hindi niya maiwasang mapansin ang mga problema sa kalusugan ng mga residente ng daga. Ilog. Nakita niya ang mga bata na may lagnat, ubo, at sipon na hindi nabibigyan ng tamang gamot. Ang mga matatanda ay nagtitiis sa matinding sakit ng katawan, rheuma at iba pang karamdaman na maaaring maibsan sa simpleng gamot. Ang mga hilot at herbalista ng ngayon ay gumagawa ng kanilang makakaya, ngunit ang kanilang kaalaman ay limitado. Ang kanyang puso ay kumikilot sa tuwing makikita niya ang pagdurusa ng mga tao, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Nais niyang magtago, nagnanais na maging normal, kahit na ang kanyang bawat ugat ay sumisigaw upang tulungan sila. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pangingisda, narinig ni Elias ang isang malakas na iyak mula sa isang kalapit na kubo. Hindi niya ito pinansin sa simula, sinasabi sa sarili na hindi ito ang kanyang problema. Ngunit ang iyak ay nagpatuloy, at kasunod nito ang takot na boses ng isang ina. Hindi na niya kaya. Lumapit siya sa kubo. Isang batang lalaki, si Nico, anak ng isang mangingisda, ay nanginginig sa matinding lagnat at pangingisay. Ang kanyang mga magulang ay nag-aalala. Inilalagay ang mga dahon ng halaman sa kanyang noo at nagdarasal, ngunit walang nangyayari. Naaalala niya ang mga araw
na ganito rin ang mga pasyente niya sa ospital. Ang kanyang kaalaman na matagal nang nakatago ay muling nagising. Ano ang nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay nagpapakita ng awtoridad na matagal nang hindi niya ginamit. Ang ina, si Aling Cora, ay umiiyak. Doktor, hindi namin alam. May lagnat siya mula pa kaninang umaga. At ngayon ay nangingisay na. Tiningnan ni Elias si Miko. Ang bata ay may mataas na lagnat. Ang kanyang mga mata ay nanalaw. Kaagad niyang hiningi ang isang basang tela, pinunasan ng noo at katawan ng bata. Ipinapaliwanag niya ang kahalagahan ng pagpapababa ng lagnat. Kailangan natin siyang palamigin, sabi niya. Mayroon ba kayong gamot para sa lagnat? Paracetamol. Tumingin si Aling Cora sa kanyang asawa. Wala po kaming pambili, doktor. Ang lola niya lang po ang nagbigay ng dahon. Naunawaan ni Elias. Sa ganitong liblib na lugar, ang gamot ay isang luho. Alam niya na mayroon siyang ilang tableta ng paracetamol sa kanyang maliit na bagahe, dala mula sa Maynila. Hindi siya tubili. Agad siyang bumalik sa kanyang kubo, kinuma ang gamot, at bumalik. Pinainom niya si Miko, at inutusan ang mga magulang na patuloy na punasan ng bata ng basang tela. Kailangan nating bigyan siya ng sapat na tubig, upang hindi siya dehydrate, payo niya. Obserbahan niyo siya. Kung hindi bumaba ang lagnat sa loob ng ilang oras, kailangan natin ng tulong. Nang umaga, bumaba ang lagnat ni Miko. Ang pangingisay ay huminto. Ang bata ay nakapagpahinga na. Kahit mahina pa, ang mga magulang ay hindi magkamayaw sa pasasalamat. Maraming salamat, Dr. Elias. Sabi ni Aling Cora, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Ang balita ay mabilis na kumalat. Isang dating doktor ang nagligtas kay Miko. Ang mga bulong ay nagsimulang magbago mula sa pagdududa patungo sa paghanga. Ngunit hindi pa rin opisyal na pinapayagan ni Kapitan Diyos si Elias na mangdamo. Sa mga tagapakinig na nagmamasid sa malayo, si Reynaldo Rey Garcia, isang kabataang lalaki na may mapanuksong ngiti at mapanuksong mga mata. Si Ray ay kilala bilang isang pasaway sa dagat. Ilob, madalas na nagpapakita ng pagdududa sa mga awtoridad at sa mga bagong dating. Noong una, pinagmamasdan niya si Elias ng may sarkasmo at madalas ay sumisigaw ng mga aasara kapag nakikita niya si Elias na nagtatrabaho sa bukid. O ang doktor na naging mangingisda. Minsan niyang sinisigaw na may halong tawa ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nang makita niya kung paano kumilos si Elias ng may kalmado at profesionalismo sa aksidente at nang marinig niya ang kwento tungkol sa pagligtas ni Elias kay Miko, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Hindi na niya ito pinuputya. Sa halip, nagsimula siyang magmasid ng palihin. Nakita niya kung paano lumapit si Elias sa mga mangingisda na may sugat at simpleng pinapayuan kung paano gamutin. Nakita niya kung paano sinuri ni Elias ang isang matandang babae na may matinding ubo at binigyan ito ng payo tungkol sa mga halamang gamot na makakatulong. Si Ray, na madalas ay walang ginagawa, kundi ang magtambay at magtabang ng gulo, ay unting napukaw ang kanyang interes. Ang dating doktor na ito ay kakaiba. Hindi siya humihingi ng kapalit. Hindi siya nagmamalaki.
tahimik lang siyang tumutulong. Hindi niya lubos na maintindihan ang dating buhay ni Elias, ngunit nakikita niya ang galing at kabutihan sa bawat galaw nito. Unti, ang pagdududa ni Ray ay napalitan ng paghanga at ang kanyang pagmamasid ay nagbigay daan sa isang hindi inaasahang koneksyon. Ang binatilyong mapanukso ay unting nagiging isang palihim na tagahanga at hindi niya alam ang pagmamasid na iyon ang magiging simula ng isang bagong paglalakbay para sa kanilang dalawa. Ang gininpuang sinad ng araw sa dagat. Ilog ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap na sinasalamin ng papalapit na kadiliman sa buhay ni Elias Ramirez. Pagdamat unti nang tinatanggap ng ilang residente ang kanyang tahimik na presensya, ang kanyang nakaraan ay nananatiling anino, handang sumila sa anumang kapayapaan na kanyang sinimulang makita. Ang bawat tulong na kanyang ipinagkakaloob, tulad ng pagligtas kay Miko, ay parang isang patak ng tubig sa tuyong lupa, ngunit ang tagtulot ng pagdududa ay malalim pa rin. Ngunit ang pinakamasamang bangungot ay hindi nagmula sa kanyang nakaraan, kundi sa kinakatakutan ni Maria. Ang balita, tulad ng isang hangin na gumagapang sa mga bakuran, ay umabot kay Donna Elena Soriano. Hindi ito lumipas ng matagal sa isang liblib na lugar, tulad ng dagat, ilog. Bawat kaganapan ay nagiging tsismis na naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa anumang sasakyan. Isang mangingisda ang nakakita kay Maria sa bayan, isang tindera ang nakarinig ng usapan tungkol sa isang dating doktor na kasama nito. At sa malawak na network ni Doña Elena, walang impormasyon ang nakakatakas. Isang umaga, nabasag ang tahimik na pamumuhay ng dagat. Ilog. Isang itim na suli na tila hindi angkop sa lupain ng mga bahay. Kubo ang pumasok sa nayon, sinundan ng isa pang sasakyan na puno ng mga security personnel. Ang mga tada, lagat, kilob na nakasanayan sa payak na buhay ay lumabas sa kanilang mga bahay. Nakatingin ng may pagtataka at kaunting takot. Pumukas ang pinto ng suli at lumabas si Doña Elena Soriano. Nakasuot ng mamahaling damit, ang kanyang mukha ay may bakas ng kapangyarihan at paghamak. Ang kanyang presensya ay parang isang bagyo, nagdadala ng alisabok at pagbabago sa kalmado nilang mundo. Maria. Ang kanyang tinig ay matalin, puno ng pagmamay. Ari na tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. Lumabas ka riyan. Alam kong narito ka. Lumabas si Maria mula sa kubo na kanyang tinutuluyan. Ang kanyang tiyan ay lalong lumaki. Ang dating malumanay at malambing niyang aura ay ngayon ay may halong pagiging matatag. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Tumayo si Elias sa likod niya, isang tahimik na presensya, handang ipagtanggol siya. Ina, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Bakit po kayo narito? Bakit ako narito? Doña Elena Chacod, Acod, Umoral Sound. Dahil ang anak ko ay tumatakas kasama ang isang kriminal. At may bit-bit na apo na hindi ko alam kung sino ang ama. Pumalik ka sa bahay. Ngayon din, Maria. Hindi ka nabibilang dito. Hindi mo kasama ang mga taong ito. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Elias. Puno ng alikusta. Pat ikaw, sabi niya. Tinuro si Elias. Layuan mo ang anak ko at ang aking apo. Kung hindi, ipapahanap ko ang lahat ng dumi sa nakaraan mo at sisiguraduhin kong babalik ka sa bilangguan kasama ang kaibigan mo diyan. Pagkatapos
ay hinarap niya ang mga taga. Lagat. Ilob, na nakamasid ng tahimik. Alam kong mahirap ang buhay ninyo rito. Donya Elena Bigan, ang kanyang tinig ay biglang naging matamis, ngunit may bahid ng pagbabanta. Kaya ako narito, para tulungan kayo. Kailangan nyo ng pera para sa kalsada, para sa inyong eskwelahan, sa inyong health center, hindi ba? Kung ibibigay ninyo si Maria at Tang kasama niya, sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ang lahat ng yan. Pera, proyekto, lahat ng kailangan ninyo para umunlad ang dagat. Ilob. Ngulit kung patuloy ninyo silang paninindigan, kung patuloy ninyo silang itatago, huwag kayong umasa ng kahit anong tulong mula sa akin. Ang kanyang mga salita ay parang lason na kumalat sa mga puso ng mga taga. Lagat. Ilob. Ang mga matang nagtataka ay naging aalinlangan at ang mga aalinlangan ay naging naguguluhan. Ang kahirapan ay isang mabigat na pasanin at ang pangako ng pera ay isang malakas na tukso. Ang tsismis tungkol sa nakaraan ni Elias na unting napapalitan ng pasasalamat ay muling nagising. Kasabay ng pagdating ni Doña Elena, o marahil ay bilang bahagi ng kanyang plano, ay ang pagdating ni Dr. Matthew Santiago. Isang malaking itim na van na may logo ng Department of Chaos ang pumasok sa nayon kasama ang ilang unipormadong pulis. Pumaba si Dr. Matthew, nakasuot ng malinis na puting uniforme. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos at ang kanyang mukha ay mayroong hindi matatawarang kayabangan. Para sa kanya, ang dagat. Ilob ay isa lamang at kasadong barangay na hindi nararapat sa kanyang presensya. Mga mamamayan, batin niya, ngulit ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Narito ako, ang inyong opisyal na doktor ng munisipyo, upang inspeksyonin ang kalusuban ng inyong lugar. Ang kanyang tingin ay lumipad sa paligid. Tumigil kay Elias na nakatayo sa tabi ni Maria at nakita kong mayroon kayong isang doktor dito. Sino ito? Wala akong talaan ng sinumang lisensyadong doktor na naka-assign sa lugar na ito. O baka naman, isa lang itong pike na nagpapanggap na doktor. Lumapit si Dr. Matthew kay Elias. Ang kanyang ngiti ay nakakainsulto. Papa Elias Ramirez, hindi ba? Ang sikat na Golden Hands na ngayon ay nagtatago sa isang liblib na barangay. At nagpapanggap pa ring doktor, samantalang ang lisensya mo ay matagal nang binawi. Wala akong ginagawang masama, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanilisik. Nagtatago lang ako. Nagtatago ka nga, Dr. Matthew Scofield. Ngunit narinig ko ang mga chismis tungkol sa paggamot mo sa mga bata. Ito ay illegal, Dr. Ramirez. Paggamot ng walang lisensya ay isang malaking kasalanan. At mas lalo na sa lugar na ito, kung saan ang mga tao ay walang alam. Madali silang maloko ng tulad mo. Pinagmamasdan ni Dr. Matthew ang mga taga. Dagat. Ilob. Ang mga serbisyong medikal na ibinibigay sa inyo ay sapat na, sabi niya. Kahit na alam niyang hindi totoo. Mayroon tayong budget mula sa gobyerno, mula sa Department of Health, para sa inyong mga pangangailangan. Hindi niyo kailangan ng isang datihan. May ngiti siya na puno ng lihin. Marami tayong proyekto na idadaan sa akin para sa mga probinsya. Hindi lang sa gamot, kundi sa mga pasilidad. Sana lang ayusin ninyo ang inyong komunidad para makakuha tayo ng pondo. Hindi ba? Ang kanyang mga salita ay may dalawang layunin.
ang sirain ang kredibilidad ni Elias at ang ipaalala sa mga tao ang kanyang impluwensya sa pagdating ng mga pondo. Ang mga proyekto na kanyang tinutukoy ay malamang na bahagi ng kanyang sistema ng korupsyon, kung saan ang mga pondo na dapat ay para sa mga mahihirap na komunidad ay napupunta sa kanyang sariling bulsa. Sa ilalim ng araw ang dagat. Ilog ay nahati. Ang ilan, tulad ni Aling Cora na nagpapasalamat kay Elias, ay nanatiling matatag sa kanilang tiwala. Ngunit ang karamihan, lalo na ang mga mayroong maliliit na anak at naghihirap sa araw na buhay, ay nahihirapan sa pagpilit. Ang mga pangako ni Doña Elena ng pera, ng proyekto, ng pag-unlad, ay isang musika sa kanilang tenga. Ang banta ng muling pagkakakulong ni Elias ay nagbigay ng takot. Ang pagdating ng isang opisyal na doktor na nagbabantak ang illegal na paggamot ay nagpatindi ng pagdududa. Ang dating payapa at nagkakaisang dagat, ilog, ay ngayon ay puno ng aalinlangan, ng bulong at ng lamat. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong krisis ang bumalot sa pamilya Bautista. Si Aling Nena, ang masipag at mapagmahal na asawa ni Kapitan Diyos, ay nagkasakit. Nagsimula ito sa matinding pagkapagod, sinundan ng pananakit ng buto, lagnat na paiba. Iba, at unting panghihina. Sa umpisa, inakala nilang simpleng pagod lamang ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lumala ang kanyang kalagayan. Ang kanyang balat ay naging maputla, ang kanyang mga mata ay lumalin, at ang kanyang katawan ay naging butot balat. Ilang hilot at herbalista sa nayon ang dumalaw sa kanya, nagbigay ng mga iba't ibang uri ng dahon at pinapakuluan na ugat. Nagdasal sila, nagsindi ng kandila, at nagsagawa ng mga ritual. Ngunit walang epekto. Ang sakit ni Aling Nena ay tila mas matindi kaysa sa anumang alam nilang gamot. Si Kapitan Jose, na dati ay matatag at puno ng pagtitiwala sa sarili, ay unting nawala ng asa. Ang kanyang asawa, ang katuwang niya sa buhay, ay unting lumalayo sa kanya. Kapitan, sabi ni Ray, isang hapon, habang nakatayo sila sa labas ng kubo ni Aling Nena. Si Ray, na ngayon ay naging regular na anino ni Elias, ay nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Nakita niya ang pagdurusa ni Aling Nena, at nakita rin niya ang desperasyon ni Kapitan Diyos. Mukhang hindi na po gumagana ang mga gamot ng hilot. Umupo si Kapitan Diyos sa isang upuan, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Hindi ko na alam, Ray. Wala na akong maisip na iba pa. Dinala ko na siya sa bayan, ngunit walang pera. Ang gamot ay mahal. At ang doktor doon, si Dr. Maitio, ay abala sa kanyang mga proyekto. Walang pwedeng makatulong. Nakita ni Ray ang pagkakataon. Kapitan, bakit hindi po natin subukan si Dr. Elias? Tumaas ang ulo ni Kapitan Diyos. Siya. Alam mong bawal siyang manggamot. At isa pa, paano kung mas lumala pa? Paano kung magalit si Doña Elena at si Dr. Maitio? Hindi ko pwedeng ipahamak ang komunidad. Ngunit Kapitan, nakita niyo naman po ang ginawa niya kay Miko. At sa iba pang may sakit. Paliwanag ni Ray, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Wala tayong mawawala. At saka, walang makakaalam. Liin lang po. Tumingin si Kapitan Diyos sa loob ng kubo, kung saan naririnig niya ang mahinang ubo ni Aling Nena. Ang kanyang puso ay nagdaduda, ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa
ay mas matindi kaysa sa anumang takot o pagdududa. Sa uli, pumayag siya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Sige, Ray, dalhin mo siya rito. Ngunit walang makakaalam. Kung may mangyaring masama, ako ang sasagot. Mabilis na pinuntahan ni Ray si Elias. Hindi nanad. At tubilis si Elias. Ang kanyang instinct bilang doktor ay mas matindi kaysa sa kanyang pagnanais na magtago. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na may lamang ilang baset na gamot na palagi niyang dala. Sinundan siya ni Ray. Ang kanyang puso ay pumipintig sa takot at asa. Nang makita ni Elias si Aling Nena, agad niyang sinuri ang babae. Hinawakan niya ang pulso, inusisa ang kanyang mga mata, ang kanyang dila, at ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay matalas, ang kanyang isip ay muling bumilis. Ang kanyang lagnat ay patuloy na bumabalik. Palik, bulong ni Elias. Mayroon siyang pamamaga sa kanyang mga kasukaswan at ang kanyang atay ay tila may problema. Mayroon bang kasaysayan ng sakit sa puso sa pamilya? Nakinig si Kapitan Yos na may asa sa kanyang mga mata. Wala po, Dr. Elias. Malakas po siya dati. Na yun lang po talaga. Nanghina. Ito ay maaaring rheumatic fever, sabi ni Elias, o kaya naman ay isang uri ng malalang impeksyon. Ngunit ang mga sintomas ay nagpapahiwatig ng isang pauto. Inan disorder o marahil isang malalang kaso ng leptospirosis kung nakakainom siya ng maruming tubig. Naisip niya ang mga limitasyon. Walang blood test, walang x-ray. Kailangan niyang umasa sa kanyang mga kasanayan, sa kanyang pagmamasid. Nagbigay si Elias ng isang simpleng regimen ng gamot. Mayroon akong ilang antibiotic at anti-inflammatory na dala, sabi niya. Ngunit kailangan din natin ng mga herbal na makakatulong sa pagpapalakas ng kanyang immune system. Kailangan din natin siyang bigyan ng tamang nutrisyon at pahinga. Pinagsama niya ang kanyang kaalaman sa modelong medisina sa mga lokal na halaman. Ang lagundi ay makakatulong sa kanyang ubo at pamamaga, paliwanag niya. Ang sangbong ay para sa kanyang lagnat at ang malunggay na mayaman sa bitamina ay para sa kanyang lakas. Kailangan nating pakuluan ang mga ito at ipainom sa kanya araw-araw. At kailangan nating siguraduhin na umiinom siya ng maraming malinis na tubig. Si Ray ay naging kanang kamay ni Elias. Kinukuha niya ang mga halaman, pinapakuluan ang mga ito, at tumutulong sa pagpapainom kay Aling Nena. Sa mga oras na yon, nakita ni Ray hindi lamang ang isang doktor, kundi isang tao na may malalim na malasakit at dedikasyon. Ang kanyang dating pasaway ay napalitan ng isang seryoso at responsableng ugali. Nagtanong siya tungkol sa mga sakit sa mga gamot at sa bawat galaw ni Elias. Unti, nakikita niya ang kanyang sarili na natututo, na nagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang dating buhay. Araw, dumadalaw si Elias kay Aling Nena. Sinisuri ang kanyang progreso, at sa bawat araw, mayroong pagbabago. Unting bumaba ang lagnat, unting bumalit ang gana ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng buhay, at ang kanyang balat ay muling nagkaroon ng kulay. Sa loob ng ilang linggo, nakabangon si Aling Nena. Hindi pa siya malakas, ngunit siya ay gumagaling na tila isang himala.
Nang araw na makalabas si Aling Nena sa kanyang kubo, lumuha si Kapitan Diyos. Nilapitan niya si Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagpapasalamat. Dr. Elias, sabi niya, ang kanyang boses ay naninginig. Patawarin mo ako. Mali ako sa paghusga sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa asawa ko. Ikaw ang nagligtas sa aming pamilya. Kinabukasan, sa isang pagpupulong ng barangay, sa ilalim ng mainit na araw, lumabas si Kapitan Diyos sa harap ng lahat. Si Doña Elena at Dr. Matisyo ay naroon din, nakamasid ng may pagtataka. Mga kababayan, sabi ni Kapitan Diyos, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Marami tayong pagdududa, marami tayong takot. Ngunit ngayon, kailangan nating harapin ang katotohanan. Tumingin siya kay Elias, na nakatayo ng tahimik sa tabi ni Maria at Ray. Si Dr. Elias Ramirez ang nagligtas kay Aling Nena. Ang ating mga hilot at hirbalista ay gumawa ng kanilang makakaya. Ngunit ang sakit ni Aling Nena ay nangailangan ng iba pang uri ng kaalaman. Nagkamali ako, sabi niya, at ang kanyang mga salita ay umalingaw sa buong dagat. Ilob. Hinayaan kong ang aking pagdududa at ang mga tsismis ay maging dahilan upang tanggihan ang isang tao na kayang tumulong. Ang kanyang nakaraan ay hindi dapat nang maging basehan ng ating paghusga sa kanyang kakayahan at sa kanyang puso. Nakita ko ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang dedikasyon, at ang kanyang galing. Ginawa niya ito nang walang hininging kapalit, ng lihim dahil lang sa kanyang puso. Hinarap niya ang lahat, ang kanyang mga mata ay puno ng panghihikayat. Huwag nating hayaang guluhin tayo ng mga pangako ng pera o ng mga banta ng kapangyarihan, sabi niya. Tumingin kay Doña Elena at Dr. Matillo. Ang pinakamahalaga ay ang kalusugan at buhay ng ating mga kapwa. Si Dr. Elias ay isang biyaya sa ating komunidad. Kaya nananawagan ako sa inyong lahat, mga kababayan, anggapin natin si Dr. Elias hindi bilang isang dating kriminal, kundi bilang isang tunay na doktor, ang ating doktor na naririto upang tumulong sa rin. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang bulong na unting naging isang hiyawan ng pagtanggap. Ang mga tingin ng pagdududa ay napalitan ng paghanga at ang mga mukha na puno ng aalinilangan ay ngayon ay may asa. Si Elias, na dati ay isang taong itinago sa anino ng kanyang nakaraan, ay ngayon ay nakatayo sa ilaw, tinatanggap ng komunidad na kanyang pinili. Ang titulong doktor na matagal nang binawi sa kanya ay ngayon ay ibinigay muli sa kanya, hindi ng isang lisensya kundi ng puso ng mga taong kanyang pinaglingkuran. Ang dagat. Ilog sa wakas ay mayroon ng tunay na manggagamot, isang doktor na hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi nagpapagaling din ng mga subat ng kanilang pagdududa at kawalan ng asa. At si Ray, na nakatayo sa tabi ni Elias, ay nagniti, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang dating idolo ay ngayon ay ang kanyang mentor at ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang sariwang hangin at mainit na sikat ng araw sa dagat. Ilog na minsan nang nagbigay laan sa asa ni Elias ay unting napalitan ng isang kakaibang bigat sa himpapawid. Ang kalangitan na dati bughaw na bughaw ay ngayon ay nababalutan ng makakapal, kulay, abong ulap. Ang simoy ng hangin na minsan ay banayad at amoy alat ay naging malakas
at puno ng halumigmig. Nagsimulang kumalat ang balita. Isang malakas na bagyo, ang pinakamalakas sa loob ng maraming taon, ay paparating at direktang tatama sa barangay dagat. Ilog. Ang mga mangingisda ay mabilis na angat ng kanilang mga bangka. Ang mga magsasaka ay nagmamadali sa ani at ang mga residensye ay nagpapako ng mga tabla sa kanilang mga bintana. Ang tahimik na buhay ng nayon ay nabalutan ng kaba at paghahanda. Walang sino man ang nakahanda sa tindi ng bagyo, Haring Ibon, tulad ng binansagan ng mga lokal. Ang gabi na yon, sumalubong ang malakas na ihip ng hangin, sinabayan ng walang humpay, na pagbuhos ng ulan na tila nagmumula sa mismong kalangitan. Ang tunog ng hagupit ng hangin sa mga puno ng niyog ay parang sumisigaw na halimaw, habang ang dagat ay umuumal, ang malalaking alon ay walang awang humahampas sa dalampasigan. Ang mga kalsada ay mabilis na nilamon ng baha, at ang mga tulay na kawayan ay nagiba. Ang mga puno ay natumba, umaharang sa mga daan patungo sa kabayanan. Sa loob ng ilang oras, ang dagat, ilog, ay naging isang isla, ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Ang pinakamalaking dagok ay nang mawalan ng kuryente. Ang mga ilaw ng nayon ay biglang namatay, nilamon ng kadiliman na tanging kidlat, at kulog lamang ang pumikunit. Nawalan din ng supply ng tubig na nagpahigpit sa sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, umalingaw ang mga iyak ng takot at pagkabahala. Si Elias, kasama si Maria at Ray, ay abala sa pagtulong sa mga residente na maghanda. Ngunit ang kanilang pag-aalala ay lumalalim sa bawat paglipas ng oras. Sa loob ng 2 araw, nagnangalit ang bagyo. Ang mga bahay, kubo ay halos tangayin ng hangin, at ang mga residente ay nagsiksikan sa mga matibay na istruktura, kabilang ang bahay ni Kapitan Diyos at ang lumang imbakan ng bigas ng komunidad. Nang humupa ang pinakamatindi ng bagyo, nagulantang sila sa lawak ng pinsala. Ang nayon ay mukhang minasak ng isang higanting kamay. Maraming bahay ang nawasak. Ang mga bangka ay nagkalat sa dalampasigan na tila mga basurang itinapon, at ang mga bukiril ay nilamon ng putik. Ang mga daanan ay hindi na madadaanan. Ngunit ang pinsala mula sa bagyo ay simula pa lamang. Sa loob ng ilang araw pagkatapos humupa ng bagyo, nagsimulang lumitaw ang isa pang banta. Nagsimula ito sa mga bata. Lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, pagsusuka. Pagkatapos, ang mga matatanda. Mabilis na kumalat ang dengue fever. Ang mga stagnant na tubig mula sa baha ay naging perpektong breeding ground para sa mga lamok. Sa loob ng 1 linggo, ang bilang ng mga may sakit ay umakyat ng napakabilis. Ang iyak ng mga bata, ang buntong, hininga ng mga matatanda, at ang pag-aalala ng mga magulang ay umalingaw sa buong nayon. Ang mga hilot at herbalista ay abala, ngunit ang kanilang kaalaman ay limitado laban sa epidemyang ito. Ang mga tradisyon na nagamot ay hindi sapa. Ang sistema ng kalusugan ng nayon, na dati ng salat, ay lubusang bumagsak. Ang maliit na health center ay hindi na gumagana, ang mga gamot ay ubos na. At walang sino mang makakaranlam na makakatulong. Ang desperasyon ay lumalaganap. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang ilaw. Si Dr. Elias Lames. Matapos ang panawalan ni Kapitan Diyos sa pagtanggap kay Elias, ang
ang tiwala ng mga tao ay lumakas. Ngayon, sa pinakamadilim nilang oras, si Elias ang naging sandigan nila. Kapitan, sabi ni Elias, habang sinisuri ang isang bata na may mataas na lagnat. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at puno ng determinasyon. Kailangan natin ng isang lugar kung saan natin maaring gamutin ng lahat. Ang imbakan ng bigas ay malaki, matibay, at may sapat na espasyo. Agad na kumilos si Kapitan Diyos. Sa tulong ng mga kalalakihan sa nayon, nilinis nila ang lumang imbakan. Ang mga sako ng bigas ay inilipat, ang mga sahig ay nilinis, at ang mga bintana ay sinara upang hindi pasukin ng hangin at ulan. Ginawa nila itong isang pansamantalang klinika. Ang mga lumang kama ay inilagay, ang mga tela ay dinawang kurtina upang paghiwalayin ang mga pasyente. Hindi ito perpekto, ngunit ito ang lahat ng mayroon sila. Si Elias ay nagtrabaho ng walang tigil. Sa pamamagitan ng ilaw ng gesera at lampara, sinuri niya ang bawat pasyente. Inuruan niya ang mga tao kung paano kilalanin ang mga sintomas ng dinmali, kung paano protektahan ang kanilang sarili mula sa mga lamok sa pamamagitan ng pagsusuot ng mahabang manggas at pantalon, at kung paano gumawa ng mga inrolisid na kulambo mula sa mga lumang lambat ng isda. Ipinapaalala niya ang kahalagahan ng inom ng maraming malinis na tubig upang maiwasan ang dehydration at ang pagpapababa ng lagnat. Huwag kayong gumamit ng aspirin, paulit. Ulit niyang paalala dahil maaari itong magpalala ng pagdurugo sa ding. Ang kanyang mga gamot ay limitado, ngunit matalino niya itong ginamit. Ang mga natitirang paracetamol ay ibinigay sa mga may pinakamataas na lagnat. Ang mga antibiotic na dala niya ay inilaan lamang sa mga may secondary bacterial infections. Mas binibigyan niya ng diin ang supportive care, pahinga, hydration, at pagmamanman ng mga vital signs. Sa tabi ni Elias, si Ray, ang dating pasaway na binatilyo ay ngayon ay naging isang napakahalagang katulong. Nagsimula siya bilang isang messenger, pagkatapos ay naging tagalinis, at ngayon, siya ay ganap ng isang medical assistant. Si Ray ay mabilis matuto. Siya ang naghahanda ng mga herbal na tsaa na ipinapainom sa mga pasyente, ang naglilinis ng mga sublat, ang nagmamanman sa lagnat ng mga bata. Sa gabing iyon, habang sinisindi ni Ray ang mga bagong desera, pinagmamasdan niya si Elias, ang kanyang puso ay puno ng paghanga. Nakita niya ang isang tunay na bayani, isang tao na inilalagay ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Ang dating pangarap ni Ray na maging isang mangingisda ay unting napapalitan ng isang mas mataas na miti ng maging isang doktor tulad ni Elias. Ray, sabi ni Elias isang gabi habang nagpapahina sila ng kaunti. Kailangan mo ring magpahina. Kung ikaw ay magkakasakit, sino ang tutulong sa akin? Mumiti si Ray, isang pagod na ngiti. Okay lang po ako, Dr. Elias. Kailangan ko lang pong matuto pa. Kayo po ba? Hindi kayo napapagod? Napapagod, bulong ni Elias, ngunit ang pagod na ito ay mas kaundi kaysa sa pagtingin sa mga taong naghihirap ng wala tayong ginagawa. Ang mga araw ay lumipas na puno ng takot at pag-asa. Sa kabila ng mga limitasyon, nagsimulang gumaling ang ilang pasyente. Ang klinika ay nagbigay ng kaunting kaayusan sa kaguluhan. Ang mga tao ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga donasyon, pagkain, at mga bagay na maaaring magamit. Ang espiritu ng bayanihan
ay muling naghari sa dagat. Ilog. Pinatibay ng pagmamalasakit ni Elias. Ngunit sa gitna ng isang bagong panganib ang sumulpot. Sa ikalimang araw ng bagyo at epidemya sa pinaka. Kritikal na oras, si Maria de la Cruz ay nagkasakit. Nagsimula ito sa matinding lagnat na mabilis na sinundan ang pananakit ng katawan at matinding pagkapagod. Kinabahan si Elias. Hindi siya makapaniwala. Si Maria na naging kanyang sandigan, ang kanyang asa sa panahong iyon, ay ngayon ay nasa panganib. Maria, ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Elias, habang sinisuri ang kanyang pulso. Ang kanyang noo ay umakyat sa pag-aalala. Masakit po ang buong katawan ko, Dr. Elias, bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay mahina. Nahihiya po akong sabihin, ngunit hindi ko na po kaya. Mabilis na lumala ang kanyang kalagayan. Ang kanyang lagnat ay tumataas, at ang kanyang balat ay nagkaroon ng maliliit na pantal. Ngunit ang pinakamalaking panganib ay ang pagsisimula ng irrelabotines. Ang kanyang tisyan ay unting tumigas, at ang mga paghilab ay nagsimula na may pagitan ng 10 hanggang 15 minuto. Ang huling ultrasound niya na ginawa sa bayan bago ang bagyo ay nagpakita na ang bata ay breech position, ang puwit ang una. Sa normal na panganganak, ito ay malaking problema. Ngayon, sa kanyang kondisyon na may dingbi at mahina ang katawan nito, ay isang malaking panganib sa buhay nilang ina. Kailangan natin siyang operahan, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay may halong desperasyon. Kailangan ng cesarean section. Naging tahimik ang klinika. Ang mga tao ay nakarinig. Ang cesarean section. Saan? Sa loob ng pansamantalang klinika na iyon. Walang operating room, walang steril na kagamitan, walang anesthesia, walang sapat na ilaw. Ang mga kasangkapan na karaniwan niyang ginagamit ay wala. Ang pinakamalapit na ospital ay nasa bayan at ang mga daan ay hindi pa rin madadaanan. Walang panahon. Walang pagpipilian. Dr. Elias, paano po? Tanong ni Kapitan Diyos. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Imposible po iyan. Walang kagamitan. Alam ko, tugon ni Elias. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ngunit kung hindi natin gagawin ito, parehong mamamatay si Maria at ang bata. May kaunting chance pa tayo kung gagawin natin ngayon. Ang kanyang isip ay iisip ng mabilis, naghahanap ng mga improvised na solusyon. Kailangan natin ng mga gamit na pinakakulo ang mabuti, kahit simpleng kutsilyo at gunting. Sabi niya, kailangan ng malinis na tela at kailangan ng tulong. Ray, ikaw ang magiging assistant ko. Nanginginig si Ray, ngulit tumango siya. Gagawin ko po ang lahat, Dr. Elias. Hinahanap ni Elias ang bawat piraso ng tela, ang bawat matalas na bagay na maaaring maging scalpel. Ang mga mangingisda ay naghahanap ng matutulis na kutsilyo na kanilang nilinis at pinakulo ang mabuti sa apoy. Ang mga kababaihan ay naghahanda ng maligamgam na tubig at ang mga lalaki ay nagtatayo ng makeshift na privacy screen sa paligid ng higaan ni Maria. Ang tensyon ay bumalot sa buong klinika. Ngunit bago pa man niya simulan ang pinakamahirap na operasyon sa kanyang buhay,
isang malakas na tunog ang umalingaw sa labas. Ang tunog ng mga sasakyan at ang mga boses na nagmumura sa gitna ng humuhupa pang bagyo. Elias Lanelas, lumabas ka diyan. Alam naming narito ka, kasama ang babaeng iyan. Ang boses na yon ay hindi dapat naroroon. Sa kabila ng bagyo, sa kabila ng baha at mga nahulog na puno, narating sila. Si Dr. Mateo Santiago, kasama ang ilang armadong pulis at ang mga security personnel ni Doña Elena. Ang mga ito ay nakasuot ng mga raincoat. Ang kanilang mga mukha ay basa sa ulan, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Aalala ang mga residente. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang banta ni Doña Elena ay nagkatuto. Dr. Elias, sigaw ni Dr. Mateo habang humahakbang siya sa putiti. Ang kanyang ngiti ay masama. Ang iyong panahon ng pagtatago ay tapos na. Narito kami upang alastuin ka sa paglabag sa batas, sa paggamot ng walang lisensya, at upang iligtas ang ginang na iyan mula sa iyong ihag. Wala akong inabuso. Sigaw ni Elias mula sa loob ng klinika. Ang kanyang puso ay pumipintid. Kailangan niyang magmadali. Huwag kang magkunwari, Elias. Sigaw ni Doña Elena mula sa loob ng kanyang itim na suli. Ang boses niya ay malakas at puno ng galit. Ibalik mo sa akin ang aking anak at ang aking apo, at ipapabalik kita sa kulungan, sa lugar kung saan ka nabibilang. Nagsimulang sumigaw ang mga pulis. Palabasin niyo ang doktor na iyan. Kung hindi, mapipilitan kaming gamitin ng puwersa. Ang mga taga lagat, ilog, ay nakatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay may alala. Ang ilan ay natatakot, ngunit ang karamihan ay matatag. Hindi na ito ang dagat, ilog na puno ng pagdududa. Ang doktor na iyon ay nagligtas sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga magulang. Siya ang kanilang doktor. Huwag kayong magpapaloko sa mga taong iyan. Sigaw ni Kapitan Diyos. Umakbang siya sa harap ng pintuan ng klinika. Ang kanyang tingin ay matapang, ang kanyang boses ay malakas, na tila nagbibigay lakas sa lahat. Si Dr. Elias ay hindi isang kriminal. Siya ang nagligtas sa ating mga buhay. At si Maria ay narito sa kanyang sariling kagustuhan. Hindi tayo papayag na kuhanin nila ang ating doktor. Hindi tayo papayag na sirain nila ang ating komunidad. Sa ilalim ng humihit pa ring hangin at ulan, nagsimulang kumilos ang mga taga lagat, ilo, ang mga mangingisda na may mga galos pa sa katawan mula sa bagyo ay tumayo sa likod ni Kapitan Diyos. Ang mga kababaihan na may hawak pang mga lampara at gesera ay nagbigay ng suporta. Ang mga binatilyo, kasama si Rey na pumuwesto sa loob ng klinika ay handang makipaglaban. Pumuo sila ng isang human shield, isang pader ng mga tao na hinarangan ng pintuan ng imbakan. Matatag silang tumayo, hindi kumukurap, hindi natatakot. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na hindi kayang sirain ng anumang banta o kapangyarihan. Hindi kayo makakapasok dito. Sigaw ni Kapitan Diyos. Protektado namin ang aming doktor at ang aming komunidad. Nagsimulang magtulakan ang mga pulis, ngunit ang mga taga, lagat, ilog ay hindi bumigay. Ang bawat tao ay naging isang pader,
isang representasyon ng pagkakaisa at pananalig. Sa loob ng imbakan, ang ilaw ng gasera ay nanginginig, sumasayaw sa ritmo ng nagwawalang bagyo. Ang sigaw sa labas, ang hiyawan ng mga tao, at ang banta ng mga pulis ay tila musika ng digmaan. Ngunit si Elias ay nakatuon, ang kanyang isip ay walang iba kundi si Maria at ang kanyang anak. Ray, iinitin mo itong tela. Kailangan natin ng steril na paliguan para sa bata. Utos ni Elias, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis. Kailangan ko ng 2 gasara para may sapat tayong ilaw. Si Ray, na ngayon ay hindi na nanginginig, ay kumilos ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elias, sinusunod ang bawat utos nito. Maria, kailangan mo itong tiisin, sabi ni Elias, habang hinahaplos ang noon ng ginang. Tigtas kayo, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Nakahiga si Maria sa isang makeshift na operating table, isang malaking mesa. Nagawa sa kahoy na nilagyan ng malinis na tela. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may tiwala din kay Elias. Dr. Elias, bulong niya, iligtas niyo po ang anak ko. Umina ng malalim si Elias. Ang kanyang mga kamay, ang golden hands na minsan nang nagligtas ng libong buhay, ay ngayon ay humaharap sa pinakamahirap na hamon. Walang anesthesia, maliban sa isang maliit na lokal na manhid na gamot na dala niya na sapat lamang para sa balat. Ang bawat galaw ay dapat na tiyak, mabilis, at walang pagkakamali. Ang buhay ng 2 tao ay nakasalalay sa kanya. Kinuha niya ang pinakakuluang kutsilyo na ngayon ay nagsisilbing scalpel. Ang liwanag ng desera ay sumasalamin sa talim nito. Pinigyan niya si Maria ng isang pampamanhid sa balat at pagkatapos ay nagsimula. Ang kanyang isip ay puno ng kaalaman. Ang kanyang mga kamay ay puno ng karanasan. Ang ingay sa labas ay tila naglaho. Ang kanyang mundo ay nakatuon lamang sa kanyang pasyente. Ang bawat hiwa ay maingat. Ang bawat galaw ay kalkulado. Si Ray ay nasa tabi niya, abala sa abot ng mga kagamitan sa pagpunas ng pawis ni Elias sa noo. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha at ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit. Narinig niya ang mahinang umuni Maria, ngunit hindi siya sumuko. Napakalapit na. Maria, bulong niya. Kaya mo, iyan. Naramdaman niya ang matigas na tisyan ni Maria, ang presensya ng bata. Ang puso niya ay kumirot. Isang buhay. Isang bagong simula. Hindi siya maaaring mabigo. Sa loob ng ilang minuto, na tila walang katapusan, narinig niya ang isang tunog. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa isang operating room. Ang iyak ng isang sanggol. Pay. Mabilis. Sigaw ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at pagod. Inilabas niya ang bata, isang malusog na sanggol na lalaki. Umiiyak ng malakas, tanda ng buhay. Ibinigay niya ito kay Ray, na maingat na inilagay ang bata sa malinis na tela na inihanda. Ang puso ni Maria ay bumalik sa normal, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasatala. Anak ko, bulong niya, habang tinitingnan ng kanyang bagong panganak na anak. Mabilis na tinahi ni Elias ang sugat ni Maria. Ang kanyang mga kamay ay mas mabilis na gumalaw ngayon
na tila binigyan ng bagong lakas ng tagumpay. Ang bagyo sa labas ay humupa, na ang mga sigaw ay humina. Ang lahat ay tila humina ng malalim. Ang labanan sa loob ay nagwagi. Ang dagat, ilog ay nakatayo pa rin, matatag, sa harap ng bagyo at ng mga kaaway. Ang kanilang doktor ay nagwagi at isang bagong buhay ang isinilang, isang simbolo ng asa sa pinakamadilim na panahon. Ang kanilang pagkakaisa ay nagpatunay na ang ibig, tiwala, at ang diwa ng bayanihan ay mas matibay kaysa sa anumang bagyo banta. Ang paghupa ng bagyo, Haring Ibon, ay hindi nagdulot ng agarang kapayapaan sa dagat, ilog. Sa halip, ito ay iwan ng isang tanawin, ang pagkasira, mga bahay na nawasak, mga puno na nakahandusay, at mga kalsadang nilamon ng putik at baha. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang himala ang nangyari. Sa loob ng pansamantalang klinika, sa gitna ng sigawan at banta ng mga kaaway, isang bagong buhay ang isinilang, at isang doktor ang muling ipinanganak. Ang pagwawagi ni Elias at ng dagat, ilog, ay hindi nalatiling nilihin lang matagal. Ang kwento, tulad ng hangin na humahagod sa mga niyog, ay nagsimulang kumalat. At sa bawat paglipas ng oras, ito ay lumaki, naging isang alamat, isang mangingisda na may kakayahan sa pagkuha ng video gamit ang kanyang lumang cellphone sa kabila ng kakulangan ng signal, ay lihim na nakuhanan ang maikling video, ang matinding labanan sa labas ng klinika. Ipinakita nito ang mga taga-lagat. Ilog na matapang na nakatayo, nagpapaka, harang, laban sa mga pulis at security personnel. Ipinakita rin nito ang mga sulyap sa loob ng klinika, ang pagmamadali ni Elias, ang kanyang pawis na mukha sa ilalim ng liwanag ng gasera, at ang kanyang mga kamay na gumagalaw ng may kahusayan. Ang video na ito, upload sa social media, sa sandaling bumalik ang signal sa kalapit na bayan, ay naging viral sa loob ng ilang oras. Ito ay nagpakita ng isang kakaibang kwento. Ang bayanihan ng mga Pilipino sa harap ng bagyo at kawalan ng katarungan, at ang milagro, ang isang doktor na nagligtas ng buhay ng walang anumang kasangkapan. Ang mga news agencies sa Maynila ay naggulantang. Mula sa mga tanggapan ng gobyerno hanggang sa mga tahanan ng mga ordinaryong mamamayan, ang kwento ng dagat, ilog ay naging usapan. Ang video ay ipinapalabas ng paulit-ulit sa mga telebisyon, at ang pangalan ni Dr. Elias Ramirez ay muling nabanggit, hindi na bilang isang kriminal, kundi bilang isang bayani. Hindi ka paniwala ang nangyari sa dagat, ilog, sabi ng isang news anchor. Sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, isang doktor na itinuturing na kriminal ay nagligtas ng buhay. At ang mga residente, ang mismong mga tao na dapat sana ay natakot sa kanya, ay naging mga bayani upang ipagtanggol siya. Dahan ang mga journalists, investigators, at mga kinatawan ng gobyerno ay nagsimulang dumagsa sa dagat, ilog. Ang mga kalsada na dahang nalilinis ng mga residente sa tulong ng kapitan, ay muling binuksan. Ang tahimik na nayon ay biglang napuno ng ingay ng mga kamera, mikropono, at ang mga drone na lumilipad sa kalangitan. Ang mga lagat, ilog na dayati nagtatago sa kanilang mga kubo, ay nayon ay buong pagmamalaki at may lakas ng loob na nagsalita. Ikinuwento nila
Ang pagdurusa na dinanas nila sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Matthew Santiago. Ang kakulangan ng gamot, ang kawalan ng serbisyong medikal, at ang pagiging walang pakialam ng mga opisyal na dapat sana ay tumutulong sa kanila. Ibinunyag nila ang mga pangako ni Doña Elena Soriano, ang kanyang pagtatangka na guluhin ang komunidad, at ang kanyang mga banta. Si Kapitan Jos Bautista, na ngayon ay naging isang leader na may matatawarang dignidad, ay naging pangunahing tagapagsalita ng dagat. Ilog. Ang aming doktor ay inakusahan ng walang bisehan, sabi niya sa isang press conference na ginanap sa labas ng klinika. Iniligtas niya ang buhay ng aming mga anak, ng aming mga matatanda, at ng aking sariling asawa. Siya ang aming nasa nang walang sinuman ang dumating upang tulungan kami. Ang pinakamatinding revelasyon ay nagmula sa mga investigators. Sa pamamagitan ng uusisa sa mga testimonya ng mga residente at pagsusuri sa mga record ng Department of Health, natuklasan nila ang malawakang korupsyon ni Dr. Matthew Santiago. Lumabas na ang mga pondo na ilaan para sa mga rural health units ay nilustay. Ang mga supplies ay ibinibenta sa black market at ang mga ghost projects ay inilalagay sa papel upang makakuha ng mas maraming pera. Ang mga proyekto na ibinanggit ni Dr. Matthew sa dagat. Ilog ay bahagi ng kanyang malaking scam. Ang koneksyon niya kay Doña Elena ay lalong nagpatindi sa kaso na nagpapahiwatig ng isang konspirasi upang kontrolin ang mga serbisyo sa kalusugan at pagmamay. Ari ng lupa sa mga liblib na lugar. Ang kapangyarihan ni Doña Elena na dahil tila hindi matitinag ay unting gumuho. Ang mga akusasyon ng aabuso sa kapangyarihan, pagtatangka sa pagdukot kay Maria at sa kanyang anak, at ang pagtatangka na harasi ang isang komunidad ay umalingaw sa buong bansa. Ang kanyang pangalan, na dati iginagalang ay ngayon ay nababahira ng iskandalo. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, si Elias ay nanatiling kalmado, ang kanyang pagtuon ay nanatili sa paggaling ni Maria at ng kanyang anak. Ngunit alam niyang ang kanyang nakaraan ay hindi na maaring magtago. Ang mga lawyers na naapektuhan ng kanyang kwento at ang mga human rights advocates ay kusang alok ng kanilang serbisyo. Ang dating kaso ni Elias Ramirez ay muling binuksan. Sa tulong ng mga journalists at investigators, lumitaw ang mga bagong ebidensya. Isang dating nurse sa ospital kung saan nagtrabaho si Elias na dahil natakot magsalita ay nagbigay ng testimonya tungkol sa isang konspirasi upang baliktarin si Elias. Ang mga medical records na ginamit upang akusahan siya ay natuklasang peke at ang mga saksi ay pinilit lamang na magsalita. Sa isang araw na nagpabago sa kanyang buhay, si Elias ay muling humarap sa korte. Ngunit hindi na siya ang dating Elias na puno ng takot at kawalan ng asa. Siya ay mayroong Kapitan Diyos, si Maria, si Ray, at ang buong komunidad ng dagat. Ilog na sumusuporta sa kanya. Ang desisyon ay malinaw. Si Elias Ramirez ay inosente. Ang mga salita ay kumalingaw sa courtroom na tila nagpapagaling sa lahat ng sakit na dinanas niya sa loob ng 4 na taon. Ang kanyang pangalan ay muling nilinis, ang kanyang dangal ay ibinalik at ang kanyang lisensya sa paggawa ng medisina ay muling ibinigay. Ang Golden Hands ay muling opisyal na kinilala. Si Dr. Matthew Santiago na buong pagmamalaki at kayabangan ay nanindigan sa kanyang inosente ay natagpuan din, nagkasala sa kasong korupsyon, paglabag sa medical ethics at pagtatangka sa pagduko.
Siya at ang kanyang mga kasabwat ay naharap sa matinding parusa sa batas. Ang kanyang karera bilang doktor ay tuluyang winakasan at ang kanyang pangalan ay nabahiran ng kahihiyan. Si Doña Elena Soriano ay nawalan ng kanyang impluwensya at kapangyarihan. Ang kanyang mga negosyo ay gumuho at ang kanyang social standing ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran siya at ang kanyang reputasyon ay nawasak. Ngunit ang pinakamabigat na parusa sa kanya ay ang pagkawala ng kanyang anak at apo. Sa huli, sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan, siya ay iisa at walang anuman. Isang araw, matapos ang lahat ng kaguluhan, isang lumang sasakyan ang pumasok sa dagat. Ilog. Pumaba si Doña Elena. Hindi na nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod at pagsisisi. Hindi na siya ang dating Doña Elena na puno ng kontrol at kayabangan. Siya ay isang ina na nawalan ng lahat. Lumapit siya kay Maria na ngayon ay buo na ang loob at hawak ang kanyang sanggol. Maria, anak, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay naninginig sa pagsisisi. Patawarin mo ako. Nabulag ako ang kapangyarihan at pagkontrol. Hindi ko nakita ang tunay na kaligayahan mo. Hindi ko nakita ang tunay na pagmamahal. Niyakap ni Maria ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Matagal nilang hinintay ang sandaling iyon. Ang pamilya, sa kabila ng lahat ng hirap, ay unting nagkakaisa. Sa loob ng ilang linggo, umapaw ang mga alok mula sa mga ospital sa Maynila at sa ibang bansa. Muling ibinalik ang kanyang pangalan at ang kanyang reputasyon bilang isang brilliant surgeon ay mas lalong naging matibay. Maaari siyang bumalik sa kanyang dating buhay, sa kanyang dating karera, sa kanyang dating gloria. Ngunit si Elias ay hindi na ang dating Elias. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabing dagat, pinagmamasdan ng paglubog ng araw, tinanong ni Maria, si Elias, Dr. Elias, ano ang kano mo? Pabalik ka na ba sa Manila? Nilingon ni Elias si Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hawak niya ang kamay ni Maria at ang kanyang anak na natutulog sa kanyang bisig. Hindi, Maria, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at buo. Ang Maynila ay hindi na ang aking tahanan. Ang aking tahanan ay narito. Kasama mo, kasama ng ating anak, kasama ng mga taong ito na nagtiwala at nagprotekta sa akin. Dito, ako nabuhay muli. Dito ko natagpuan ang tunay na Elias Ramirez. Sa araw na yon, pinangalanan nila ang kanilang anak na bayani. Isang pangalan na nangangahulugang bayani sa Tagalog. Isang simbolo ng katatagan, ng pag-asa, at ng diwa ng bayanihan na nagligtas sa kanila. Sa tulong ng gobyerno at ng iba't ibang charitable organizations na naantig sa kanilang kwento, itinatag ni Elias ang dagat. Ilog Community Clinic. Hindi na ito isang pansamantalang imbakan ng bigas, kundi isang modernong health facility, kumpleto sa mga basic na kagamitan, gamot, at isang maliit na birthing facility. Si Elias, ang naging opisyal na doktor, ang dagat. Ilog, isang doktor na hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi nagpapagaling din ng mga sugat ng kanilang komunidad. Si Ray, na dati isang pasaway na binatilyo, ay naging kanang kamay ni Elias. Araw. Kasama niya si Elias sa klinika. Natututo ng lahat ng bagay tungkol sa medisina. Mula sa paglilinis ng sugat hanggang sa pagtulong sa panganganak.
Si Ray ay natututo ng mabilis. Ang kanyang puso ay puno ng dedikasyon. Ang kanyang dating pangarap na maging mangingisda ay napalitan ng isang mas malaking ambisyon. Ang maging isang doktor tulad ni Elias upang maglingkod sa kanyang sariling komunidad. Palang araw, Dr. Elias, sabi ni Ray, ako rin po ay magiging doktor para sa dagat. Ilog. Ang barangay dagat. Ilog, na dating isang liblib at nakalimutang ngayon, ay naging isang simbolo ng asa, ng pagkakaisa, at ng diwa ng bayanihan. Ito ay naging inspirasyon sa iba pa mga komunidad na may parehong sitwasyon. Ang kwento ni Elias Ramirez ay hindi lamang kwento ng isang tao na nilinis ang kanyang pangalan, kundi kwento ng isang tao na natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay sa paglilingkod sa iba. Si Elias na minsan ay mayaman at may kapangyarihan sa Manila ay natagpuan ang kanyang tunay na kayamanan sa dagat. Ilog. Hindi sa pera o sa katanyagan, kundi sa pagmamahal ng isang pamilya, sa tiwala ng isang komunidad, at sa kaligayahan ng paglilingkod. Ang kanyang mga golden hands ay patuloy na nagliligtas ng buhay, ngunit ngayon, sila ay nagpapagaling din ng mga puso at nagbibigay ng asa sa isang buong komunidad. Siya ay hindi lamang isang doktor. Siya ang puso ng dagat. Ilog. Ang patunay na ang tunay na bagtubos ay matatagpuan hindi sa pagtakas sa nakaraan, kundi sa pagyakap sa kasalukuyan at pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan, isang araw sa bawat pagkakataon, sa ilalim ng isang bagong araw sa dagat. Ilog.